Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat at sa lahat ng bumubuo ng napakagandang YouTube channel na hindi lang entertaining ay inspiring pa. Siya nga pala ako si Mia, nasa 23 years old na ako sa ngayon at isang loyal listener ng inyong programa sa radyo. Papa Dudut, marami akong gustong i-share sa inyo. Ang totoo niyan ay nagtatalo ang isip ko kung ikikwento ko ang aking family story o yung love story ko. Pero dahil sa marami na akong napapakinggang horror stories, ay napagdesisyonan ko munang i-share sa inyo yung ilang kababalaghang na experience ng pamilya ko. Hindi naman siya nakakatakot, pero alam ko na ang iba sa inyo ay makakarelate. Papa Dudut, sa lahat ng mga laman lupa, sa mga duwende at nuno sa punso talaga ako naniniwala. Dahil bukod sa akin ay meron ding experience si Mama na ayon sa kanya ay hindi niya makakalimutan. Dalaga pa lamang po si Mama nang mangyari ang kaganapang ito. Kasama niya ang kanyang pamangkin na pinakapanganay sa aming magpipinsan. Ayon kay Mama, natatandaan niya na naroon sila umano sa luma nilang bahay doon sa may probinsya. Hindi ko na po kasi matandaan kung saang baryo yon. Pero alam ko na dito yon sa Northern Samar. Tubong katubig kasi si Lolo. Habang taga-Katbalogan naman si Lola, sila lang kasi ang naiwan noon ng kanyang pamangkin. Sa kanilang bahay, naglalaro-laro sila. At siya din ang tumayong ate nito. Halos hindi naman din kasi ganon kalayo ang agwat ng kanilang mga edad. Kaya ganon na lang din sila ka-close, parehas pa silang babae. Si Mama kasi ay aakalain mo daw umanong lalampa-lampa noon. Payat kasi siya at medyo maliit, pero matikas siyang klase ng babae noon pa lamang. Samantalang kanyang pamangkin naman ay sobrang kulit. Napaka-cute, madaldal at masiglahin. Kaya naman lapitin siya ng mga tao. Hindi nila akalain na magiging lapitin din siya ng mga duwende at nuno sa punso. Natatandaan ko ang kwento noon sa akin ni Mama. Siya daw ay nag-aasikaso umano ng mga gawaing bahay dahil mag-aalas 6 na umano noon ng hapon. Naiwan silang dalawa dahil nagsimba o namasyal ang kanyang mga magulang. Alala niyang sa sobrang kaharutan ng kanyang pamangkin ay nakatulog umano ito sa kanilang upuang kahoy at kanya itong pinabayaan dahil ng mga oras na yon ay nagluluto siya ng ulam at sinaing. Hindi nagtagal ay natapos din siya sa pagluluto pero wala pa rin ang kanyang mga magulang. Kaya naisipan niyang magpahinga. Tumingin siya noon sa oras 6:50 na ng gabi at palubog na ang araw. Habang siya umano ay nagpapahinga. Lumabas siya ng kanyang bahay upang huminga ng malalim. Samantala'y meron siyang umanong napansin o naaaninagan na anino ng isang maliit na tao na tumutulay-tulay o naglalakad-lakad malapit sa kanilang bintana. Pinabayaan niya lamang yon dahil hindi naman siya natatakot dito at wala naman siyang nararamdamang kakaiba dahil ang mismong tirahan nito ay nasa likod mismo ng bahay nila. Ito yung tinatawag na punso. Yung para bang malaking bloke ng lupa na pinaniniwala ang tinitirhan ng mga nuno o duwende. Hindi nila kasi yon ginagalaw at minsan din daw
ay inaaliw at kinakausap ng pamangkin niya ang punso na ito. Pinayuhan naman nila na huwag gagalawin at nakikinig naman ito sa kanila kahit bata pa. Ganon talaga siguro pag mga bata, walang malay o kalam-alam sa kanilang ginagawa pero sila din mismo ang halos unang nakakakita o nakakasalamuhan ng mga hindi nakikitang katauhan. Halos parating na din sina lolo at lola noon nang maisipan na niyang gisingin ang kanyang pamangkin upang tulungan siyang maghanda ng mesa. Gusto niya kasi na habang bata pa lamang ay marunong na itong magkusa sa bahay. Pero pagbalik niya sa loob mismo ng bahay ay laking gulat niya na wala ang kanyang pamangkin sa kanya mismong hinihigaan. Hindi siya nataranta dahil baka umihi lang o lumipat ng kwarto. Umupo siya sa upuan at may narinig siyang bungis-ngis. Tinig yun ang kanyang pamangkin. Hinanap niya yon at tinawag, pumunta na siya sa kwarto at banyo ngunit wala siya doon. At doon na si mama kinabahan dahil napaisip siya na baka may nakapasok sa kanilang bahay o baka lumabas daw ito nang hindi niya alam. Isa na lang ang lugar na kanyang hindi pa napupuntahan. At laking gulat niya na makita ang kanyang pamangkin na sarap ang tulog sa tabi mismo ng punso. Nakangiti ang kanyang pamangkin habang natutulog ito at tila may kinakausap sa kanyang pagtulog. "Bebe, tara na, gising ka na. Parating na sila mami. Kakain na tayo," sabi daw ni mama sa kanyang pamangkin. Pero bumungis-ngis lamang ito sabay sabi na, "Sama ako, ang ganda naman dito." Laking pagtataka niya dahil wala naman siyang ibang binabanggit at nasa likod lamang sila ng bahay. Papadudot doon ang kinilabutan at napaisip si mama na paano kung gusto na palang kunin ng nuno ang pamangkin niya na nakatira mismo doon sa punso. Inaaya at inaakit na siya dahil mapapansin namang gusto na ng bata na sumama. Doon siya nakiusap ng mahinahon sa harapan ng punso. "Mawalang galang na po sa inyo. Hindi ko man po kayo nakikita pero nakikiusap po ako. Kung pwede po sana na hindi niyo na po ako gambalain. Ang pamangkin ko, mabait po siya na bata at alam ko po na naaaliw lamang po kayo sa kanya. Ngunit may pamilya po siya dito. Inaalagaan naman po namin siya at hindi naman po namin ipagdadamot sa inyo bilang kaibigan niya." Pagkatapos noon ay kinarga na niya ang bata at doon ito nagsimulang umiyak at magising. Pagka-uwi naman ni na lolo at lola ay doon nagsimulang magkwento ang aking mama at natakot siya ng husto pero laking pasasalamat din niya dito dahil kahit papaano ay nailigtas at walang nangyaring masama sa kanyang pamangkin. At kwento pa ni mama sa akin noon, nakikipaglaro pa rin daw ang nuno sa pamangkin niya. Pero sabi ng bata sa kanya ay huwag daw silang matakot sa nuno dahil hindi raw siya nito sasaktan o kukuhanin. Nangako pa raw ang nuno na bibigyan pa sila ng swerte dahil sa magandang pagtrato ng pamilya ni mama sa kanya. At mukhang tinotoo nito ang pangako sa pamilya ni mama kasi makalipas ang 2 buwan ay nanalo sa sweepstakes si lola ng 500,000 pesos. Noong 1970s ay malaki na yon. Samantala naman ay si lolo noon ay na-promote bilang general manager ng isang malaking kumpanya. Tapos napalago pa ni lola ang perang napanalunan niya sa pamamagitan ng pagtatayo ng mga paupahang bahay at commercial spaces. Kaya yumaman talaga sina mama noon. Ganon pa man ay hindi nila binenta yung bahay na may nuno sa punso at sa halip ay pinamana pa nila ang property sa aking ina. Samantala na mag-asawa si mama ay doon sila tumira sa bahay na may nuno sa punso. Pero bago tumira si mama ay nagpatawag siya ng albularyo. Hindi para paalisin ang nuno kundi para alamin kung may mga demands ba ito since bago na ang titira. Ayon sa albularyo, umalis na raw ang orihinal na nuno na nagpayaman kina lolo at lola. Ang mga nasa punso sa kasalukuyan daw ay inokupahan ng bagong nuno. Ganun pa man, ginawa pa rin ni mama at papa ang lahat para huwag magambala ang nuno sa punso sa likod ng bahay.
Kapag may sobra ay inaalayan pa nga nila ito ng sariwang prutas o gulay. Sa kabilang banda hindi naman ang gagambala ang nuno sa aking mga magulang. Bagkos ay binigyan pa sila ng swerte nito. Hanggang sa dumating ang panahon na maipanganak na nila ako. Bata pa lamang ako ay naging aware na ako sa nuno sa punso sa bahay kasi palagi akong kinakausap at pinapangaralan ng aking mga magulang na maging mabait at respetuhin ang nuno. Pero syempre Papa Dudut, alam naman nating likas sa isang bata ang pagiging malikot dahil nag-e-explore pa ito ng kanyang surroundings. At yun nga Papa Dudut, maingay at malikot akong bata at noong mga panahong yon ay matigas ang aking ulo. Kaya palagi akong napapagalitan at napapalo noon ni Mama. At dahil din siguro sa kalikutan ko ay naiinis din sa akin ang nuno sa punso. Natatandaan ko, grade 1 ako noon nung nangyari ito. Nagsimulang magkasingaw ako sa bibig. Akala ko at ng mga magulang ko ay normal lamang yon. Pero sa paglipas ng mga araw ay parami siya ng parami. Kung hindi ako nagkakamali noon ay 11 yung singaw sa itaas na bahagi ng labi ko at sa baba naman ay 11 din. Siyempre sobrang sakit noon. Isa pa nga lang singaw ay masakit na. Yun pa kayang nasa 22. Papa Dudut, halos hindi ako makapagsalita ng maayos. Kahit makapag-toothbrush ay sobrang nahihirapan talaga ako. At higit sa lahat ay hindi talaga ako makakain kasi humahapdi kapag nasasayaran ng pagkain o tubig ang mga singaw sa bibig ko. Dahil sa bata pa ako noon ay iniiyak ko lamang yung sakit na nararamdaman ko. Kaya nung ipaalbularyo ako ni Papa sa isang manggagamot ay kumuha siya ng bond paper at hinati ito sa 6 at yung isang piraso ay nilagyan niya ng langis. Kakaiba yung amoy nito, sobrang bango. Parang amoy sampagita siya. Nilagay ito ng albularyo sa noo ko at dinasalan. Noong pagtingin sa bond paper ay may lumitaw na parang isang maliit na tao at kulay pula daw ito. Galit na galit daw sa akin. Mamayang kaunti Papa Dudut ay tinanong ako ng albularyo kung may ginawa daw ba ako bago nangyari ang insidente. Siyempre sumagot ako, ang natandaan ko lang is yung naglalaro kami ng 3 kong kaibigan sa likod bahay at aksidente kong nasipa ang punso. Ayon naman sa albularyo, matagal na raw nagagalit sa akin ang nuno dahil sa pagiging pasaway kong bata. Kaya pinayuhan ako noon ng albularyo na palaging makinig sa mga pangaral at utos ng aking mga magulang. Pagkatapos ng kaunting serbon ay dinasalan niya ako ng kung ano-ano. Ang buong akala ko Papa Dudut ay gagaling na ako pagkatapos noon. Pero hindi. Dahil halos 2 buwan pa akong pinahirapan ng mga singaw sa bibig ko. Hindi na nga ako makakain ng masarap dahil sumasakit talaga. Tanging lugaw na nga lang ang kinakain ko tapos kalbaryo pa kasi napapaiyak talaga ako sa sobrang hapdi kapag nasasayaran ng pagkain ng mga singaw ko. Samantala sinubukan na rin akong dalhin noon sa doktor at pinainom na ako ng mga gamot. Pero walang epekto. Hindi talaga ako gumagaling-galing. Dahil sa hirap na naranasan ko, nakita ko minsan si Mama na nakaluhod sa punso at umiiyak siya. Nakikiusap sa nuno na patawarin ako. Pero mukhang ayaw talaga ng nuno na pagalingin ako. Lumipas ang ilang buwan at hindi na ako nakapasok noon sa eskwelahan. Tumira din muna ako sa bahay ni na lolo at lola pero hindi pa rin ako gumaling. Kaya nakiusap ako noon kay Mama na bumalik ulit ako sa bahay namin at personal akong hihingi ng tawad sa punso. Agad naman akong sinundo noon ni Papa at pagdating sa bahay namin ay agad akong dumiretso sa punso sa likod bahay. Lumuhod ako at umiyak sa harapan nito. Hindi ko man ito nakikita pero ramdam na ramdam ko ang presensya ng nuno na alam kong nakaupo lamang sa kanyang bahay. Pakiusap po, patawarin niyo na po ako. Siguro po'y naging pasaway akong bata pero nagsisisi na po ako. Pangako po, hindi na po ako magiging makulit at susundin ko na po ang mga pangaral sa akin ni na Mama at Papa. Patawarin niyo na po ako, parang awa niyo na po, sabi ko sa nuno sa punso. Pagkatapos noon ay nag-alay sina Mama at Papa ng mga sariwang prutas at gulay na nasa loob ng isang bilao. At yun nga Papa Dudut, lumipas ang 2 araw at unti-unti nang nawala ang mga singaw ko sa bibig.
Mula noon ay lagi ko nang kinakausap yung nuno sa punso at hindi na ako gumagawa ng anumang ingay sa bahay na maaaring makaistorbo sa kanya. At yun nga, naging maayos naman ang pagsasama ng pamilya namin at nung nuno sa punso. Hindi man namin siya nakikita ay tinuring na namin siyang kapamilya. Palagi namin siyang binibigyan ng alay na pagkain at kapalit naman noon ay ang magagandang opportunities na dumarating sa aming pamilya. Swerte, ika nga nila. Samantala lumipas ang maraming taon, sumapit din ako sa pagdadalaga. At dahil nag-aaral ako ng college sa Maynila noon, nagpasya akong mag-boarding house muna, Papa Dudut. Kung uuwi pa kasi ako sa bahay namin sa Pampanga, madugong commute yon at nakakapagod. Pumayag naman ang mga magulang ko na mag-boarding house ako. So nag-boarding house ako, malapit lang sa school na pinapasukan ko. Ang setup nito ay isang double deck. Sa baba ako natutulog tapos ang ibang gamit ko ay sa taas. May isang maliit rin akong lamesa at 2 monoblock chairs para kapag kakain, tapos isang mahabang upuan na kawayan, lababo at sa tabi nito ay ang CR. Ang natatandaan ko, mga August na ako lumipat dito. Okay naman, wala akong nararamdamang nakakatakot or something. Tapos nung Christmas break ay wala ako sa boarding house. Nasa bahay ako ng parents ko para naman makasama ko ang mga mahal ko sa buhay sa mahahalagang araw na yon. Pero Papa Dudut, pagbalik ko sa boarding house ay doon ko napansin na may tumubong umbok na lupa sa gilid ng lababo. Nagtataka ako kasi lahat naman ng structures ng boarding house ay semento. Maliban doon sa upuang kawayan at natakot din akong tibagin yung umbok kasi may kutob nga ako na baka may nuno sa punso kaya hinayaan ko na lamang. At saka may experience na rin ako kung paano pakisamahan ng mga nuno kaya hindi na ako natakot. Pero isang gabi pagkabalik ko sa boarding house, galing akong school, 5 PM ng hapon na ako nakauwi. Pagod na pagod ako dahil sa daming gawain kaya diretso hilata ako sa kama. Face to face kami pero may ibang subject na kailangan pa ring magpasa sa classroom. May need kaming activity na ipasa hanggang 11:59 PM. Nagdesisyon ako na ipapasa ko na lamang kaagad para makatulog ako ng maaga. Pero naisip kong magsaing muna sa rice cooker kaya tumayo ako sa kama after kong isalang yung sinaing. Bumalik na nga ako ng kama pero napansin ko na nawawala yung cellphone ko sa pagkakatanda ko iniwan ko yun sa higaan ko bago ko magsalang ng sinaing. Tinignan ko ng mabuti sa itaas ng double deck, baka kasi doon ko na ipatong nang tumayo ako pero wala. Iniangat ko rin ang foam unan at pinagpag ko rin ang kumot ko, baka sakaling natabunan lang pero wala pa rin. Chinek ko rin ang lamesa, ibabaw ng lababo, lagayan ng pinggan, pati yung mga Durabox ay binuksan ko na rin kahit alam kong hindi pa ako nagbubukas noon. Halos itaob ko na ang buong boarding house para lamang mahanap ang phone ko. Nakakapagtaka lang kasi sa mga ganong oras ang ingay-ingay ng group chat namin. Pero wala man lang ako naririnig na tunog ng chat, hindi naman kasi ako nag-mute ng GC at nagsa-silent ng cellphone. At yun na nga, naluto na ang sinaing ko pero hindi ko pa rin nahahanap ang phone ko. So nag-decide ako na lalabas muna ako para bumili ng siomai na may uulam at makikisuyo ako sa may-ari ng boarding house na baka pwedeng tawagan ang cellphone ko para marinig ko kung nasaan ito. Kasama ko ang may-ari ng boarding house pagbalik ko kasi makikisuyo nga ako na tawagan ng cellphone. Kakabukas ko pa lamang ng pinto ay tanaw ko na kaagad na nasa kama ko ang cellphone. Nakabukas pa nga ang ilaw ng screen nito at panay ang tunog ng messenger dahil sa pakawari ko ay maraming chat messages. Hiyang-hiya ako sa may-ari ng boarding house kasi nabala ko pa siya pero nandun lang naman pala ang cellphone ko. Papadudot takang-taka ako ng mga oras na yon. Marami pa akong karanasan na bigla-bigla na lamang nawawala ang mga gamit ko tapos ay biglang magpapakita lalo na
kapag sobrang kailangan ko ito. Like school ID na nakasabit lang sa gilid ng double deck, charger, ballpen, gunting, suklay at iba pa. One time umuwi ako ng hapon habang umuulan. Ipinasok ko sa loob yung payong kong basa at nilagyan ko ng electric fan sa harap para matuyo kaagad at nang maitupi ko na. Tapos naalala ko na kailangan ko pala na mag-print ng 2x2 na picture para idikit sa ginawa naming application letter at resume. Hassle kasi kung bukas pa ng umaga ko gagawin yon, tiyak ay mahaba ang pila ng mga computer shop bukas. Papadudot lalabas na ako para magpa-print at paglingon ko sa kinakaroonan ng electric fan ko ay nawawala na yung payong na pinapatuyo ko. Nakasarado rin ang pinto at bintana kaya imposibleng matangayon ng hangin palabas or what. At isa pa, ang laki ng payong para hindi ko makita kung nasaan napunta yon. At ang liit naman itong boarding house ko. Halos suyudin ko na naman ang maliit na boarding house para lamang makita ang payong ko. Sa sobrang buwisit ko ng gabing yon kasi magsasarado na ang computer shop ng time na yon at baka hindi ako umabot ng pagpapaprint kaya nakapagsalita ako ng hindi maganda. Tapos ay napatitig ako sa punso na nasa loob ng boarding house ko. Lalo ko nakaramdam ng inis ng mga oras na yon kasi ramdam ko na pinaglalaruan ako ng nuno. Lintik naman, lahat na lang sa bahay na to na wala kung kailan namang kailangan. Ilabas mo na. Napapansin ko lagi na lang ha. Yan yung nasabi ko ng gabing yon. Halos mawasak ang puso ko sa sobrang gulat pagkasabi ko kasi biglang nagsarado ng napakalakas ang pinto ng CR. Kahit na wala namang hangin pero naglakas loob akong tignan kung ano yon. Napailing na lamang ako pagbukas ng CR kasi nandun yung payong ko. Ang ending, di na ako lumabas ng bahay at nagpa-print na lamang ako kinabukasan. Pero napansin ko noong kinabukasan ay parang sumakit ang lalamunan ko. Hindi ko alam kung sore throat or tonsillitis. Basta masakit siya at hindi ako makapagsalita. Bigla ba akong napipi? Nilagnat din ako noon kaya ilang araw din akong hindi nakapasok. Samantala ay pinuntahan ako ni mama nang malaman niyang may sakit ako. Doon ko ay kinuwento ang mga nangyari. Nung naghuhugas ng bigas si nanay ay napansin niya ang umbok ng lupa sa gilid ng lababo. Kaya pala may sakit ka, Mia. Mukhang ginalit mo na naman ang nuno dito sa boarding house mo. Wika ni mama sa akin. Kahit na hirap ay nakapagsalita pa rin ako. Siya na nga yung namimerwisyo sa akin Siya pang galit. Sabi ko. Napailing naman si mama sa akin. Kung magsalita ka parang wala kang karanasan sa mga nuno. Alam mo namang sensitibo ang feelings ng mga yan. Sabi pa niya sa akin. Alam ko naman po yun, ma. Pero kasi stress na ako sa buhay simula nung mag-college ako. Tapos sasabay pa yung nuno na yan. Balik ko naman kay mama. Kung hindi ka maglalambing dyan, hindi gagaling yung lalamunan mo. Baka tuluyan ka ng mapipi niyan. Pananakot pa niya sa akin. Sinubukan ko namang maging mabait pero ewan ko po ba, ma. Ang bigat ng pakiramdam ko sa kanya. Iba yan sa nuno natin dun sa bahay. Eto kasing nasa boarding house, parang hindi ko makasundo. Para bang gustong gusto niyang pahirapan ako. Kwento ko pa. Huwag kang magsalita ng ganyan, baka marinig ka niya at magtampo lalo sa'yo. Saway ni mama sa akin. Hindi umuwi si mama ng araw na yon at doon na siya natulog ng gabi para alagaan ako. Kinabukasan ay umalis siya saglit at pagbalik niya ay may kasama na siyang matandang babae na ayon kay mama ay isang albularyo. Pagkakita pa lamang ng albularyo sa punso sa gilid ng lababo ay napasigaw ito. Ay nako, itim na nuno ang naninirahan sa boarding house ng anak mo. Kailangang mapalis yan. Kasi kung hindi lalong lalala ang sakit ng anak mo. Baka ikapahamak pa niya yan. Babala pa nito. Ano bang dapat nating gawin? Tanong ni mama sa albularyo. May asin ba kayo? Ibigay niyo sa akin. Utos ng albularyo. Nang marinig ko yon ay agad akong bumangon para kunin ang asin na nakalagay sa garapon na pinaglalagyan dati ng wafer stick. At ibinigay ko yon sa albularyo. Pagkatapos ay binudburan nito ng asin ng punso. Tabi nuno po, wag na po kayo dito sa may bahay. Pasensya na po kung nagambala namin kayo, sabi pa ng matandang albularyo.
Pagkatapos noon ay bumaling sa akin ang albularyo at may ipinahid na kung anong langis sa leeg ko habang may dinadasal na hindi ko maintindihan. Pero nagulat ako nang hipan niya ang leg ko. May lumabas na usok na kulay itim sa lalamunan ko. Nasaksihan din yon ni Mama at halatang gulat na gulat din siya. At yun nga, Papa Dudut. Isang araw lang yata pagkatapos dumalaw ng albularyo sa boarding house ay gumuho yung punso. Tapos ay nawala na rin yung sakit ng lalamunan ko at nakapagsalita na ako ng maayos. Patunay na umalis na nga ang itim na nuno sa boarding house ko. At bago bumalik si Mama sa bahay talaga namin ay nagsimba muna kami at binilhan pa niya ako ng rosary at kwintas na may blessing. Nabanggit ko rin yon sa may-ari ng boarding house ko. Nang marinig niya yon ay binigyan niya naman ako ng isang kulay white na kuting para daw may kasama ako at hindi ako matakot. Tumagal pa ako ng ilang taon sa boarding house na yon hanggang sa makatapos ako ng pag-aaral. Sa ngayon ay kakagraduate ko lamang ng college nito lang July 31, 2024. At kasalukuyan ako naghahanap ngayon ng trabaho. Umalis na ako sa boarding house at bumalik na rin ako sa bahay ng mga magulang ko pero kasama ko pa rin si Milky ang pusang bigay sa akin. Naroroon pa rin ang nuno sa punso sa bahay namin pero never naming inisip na paalisin yon kasi parang bahagi na siya ng pamilya namin. Siya nga pala nakalimutan kong banggitin ang pangalan pala ng nuno sa punso sa bahay namin ay Dodi, minsan Doding Nuno. Actually si Papa nagpangalan noon sa kanya at kapag tinawag namin siya ay nagre-response ito sa pamamagitan ng paggalaw ng ilang gamit sa bahay namin. Sabi naman ng albularyong kaibigan ni Mama ay pinoprotektahan ng nuno ang pamilya namin laban sa sakuna o trahedya. Sanay na rin po ito sa amin at kapamilya na rin daw ang turing ni Dodi sa amin. Kaya masaya na rin ako na may Doding Nuno sa bahay namin. Papa Dudut, hanggang dito na lamang ang ikukwento ko sa inyo. Bahala na kayo kung maniniwala kayo o hindi. Basta palagi niyong tandaan. Duwende man yan o nuno o kahit na anong lamang lupa pa yan, matuto tayong irespeto rin sila at huwag natin silang gagambalain. Nang sa ganon ay hindi sila maggalit sa atin at sa halip ay makapagbigay pa ito ng suwerte sa atin. Muli maraming salamat at magandang gabi sa inyong lahat. Lubos na nagpapasalamat, Mia. Ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para mas maraming video ang mapanood ninyo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtitiwala.